Kuya Nelson! Kuya Nelson, pumunta ka nga rito! Bilisan mo! Ano ba yun, Lexi? Naglilinis pa ako sa kusina eh. Kung may utos ka, mamaya na lang. Kasi hindi naman ako octopus na marami ang kamay. Hindi ko kayang pagsabay-sabay na mga gawain dito sa bahay nyo. Lalo na't mag-isa lang ako rito na boy nyo. Tingnan mo yan, tingnan mo! Nakikita mo ba yan, ha? Ano yan? Oo, nakikita ko. Inodoro yan. Lexi naman, tinawag mo lang ba ako para tanungin ng napakawalang kwentang tanong? Alam kong inidoro yan, kuya. Ang tinutukoy ko, ay bakit umihi ka na naman dito nang hindi nagpa-flash? Alam kong ikaw ang huling gumamit ng CR, kaya wag ka na magkaila. Tapos tignan mo, nagkalat sa gilid ng inidoro ang ihi mo. Ilang beses mo na tong ginagawa, kuya eh. Palagi mong kinakalimutang linisin ang kalat mo kapag umiihi ka rito. Grabe, ang arte-arte mo naman. Napakadali lang naman linisin yan ah. Ba't di na lang ikaw ang gumawa? Di ba ang sabi ng daddy mo, dapat tumutulong pa rin kayo dito ni Justin sa akin sa mga gawain dito sa bahay para matuto kayo. At hindi yung lahat iaasa nyo sa akin, pambihira naman oh. Alam ko yun, kuya. At hindi ko yun nakakalimutan. Pero itong ginagawa mo sa tuwing umiihi ako ay ibang bagay. Nakakadiri kayang gumamit ng banyo kapag may makikita kang ganyan. Kung nandidiri ka, di buhusan mo na lang. O kaya gamitan mo ng bidet. Maalis kagad yung mandyan ng ihi sa inidoro kapag ganun ang ginawa mo. Try mo pa. At bakit ako maglilinis niyan, Aber? Ikaw ang dapat maglinis niyan kasi ihi mo yan. Kuya naman. Sumasakit na ang ulo ko sa'yo. Hindi mo naiintindihan eh. Ang pinupoint ko dito ay dapat maging malinis ka rito sa bahay. Lalo na sa banyo. Buti sana kung ikaw lang gumagamit itong CR eh. Ay naku, alam mo Lexi, ang dami-dami ko nang ginagawa sa bahay na to. At araw-araw ako napapagod. Konting tulong at konsiderasyon lang naman sana mula sa inyo. Di ka ba naaawa sa akin? Pagising ko sa umaga, nagluluto na agad ako ng almusal nyo at hindi natatapos ang trabaho ko hanggang gabi. Ang birang yan. Trabaho mo naman yun, kuya. Pinapasahod ka ni daddy. Kaya dapat mo lang gawin ang mga sinasabi mo. Ang gusto ko kasing sabihin sa'yo ay maging malinis ka naman sa bahay. Dami mo naman sinasabi. Sige, para matahimik ka. Lilinisin ko na yung inidoro. Dali-daling bagay eh. Sa akin pa talaga inaasa. Malas sa magiging asawa mo, Lexi, kasi wala kang alam gawin kundi ang mag-makeup at rumambat tuwing gabi. Sige na, lumabas ka na muna rito at maglilinis lang ako. Lahat po tayo ay gusto ng malinis at maayos na tahanan. Sabi nga po ng ilan, ang kalinisan ng isang bahay ay sumasalamin sa pagkatao ng nakatira dito. Kaya may mga tao na kumukuha ng kasambahay o boy upang mapanatiling malinis ang kanilang bahay. Pero paano kung ang kasambahay o boy na makuha mo ay salaula at hindi ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Panyero, at sa lahat po ng inyong tagapakinig sa inyong YouTube channel. Masaya po ko na nakita ko ang channel mo dahil meron akong isang karanasan na sa tingin ko ay dapat marinig ng karamihan. Isa pong karanasan na nagturo sa akin na lahat ng ginagawa nating mali at kasamaan, lalo na kung ito ay sinadya, ay babalik at babalik sa atin ng higit pa o mas matindi. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nelson. At ito ang aking kwento. Panyero Stories. Sir, gusto niyo raw po akong makausap? Oo, umupo ka muna at may kailangan akong sabihin sa'yo. Pakibilisan na lang po sir kasi matutulog na sana ako eh. Huwag ka sana magagalit sa mga sasabihin ko, Nelson. Kanina nagsumbong sa akin si Lexi. Ang sabi niya palagi mong kinakalimutang i-flush ang toilet bowl kapag umiihi ka. Ang kalat mo rin daw umihi at hindi mo yun nililinisan. Pambihira.
Yung anak mo talaga, Sir Winston, masyadong OA. Napakaliit na bagay isinusumbong pa sa inyo. Hindi maliit na bagay yon, lalo na kung tungkol sa kalinisan ng bahay na to. Importante na maging malinis ang bahay ko, lalo na ang banyo. Isa pa, Nelson, kayang bang gumamit ng toilet bowl na may mantsa ng ihi ng ibang tao? O di ba hindi? Hindi nga po, pero kapag ganun, ako na lang ang maglilinis. Ang gusto po kasi ng anak nyo ako ang gagawa ng lahat dito sa bahay. Aba, napapagod din naman ako, sir. Tao lang po ako at hindi ako robot. Hindi mo ako naiintindihan Ang gusto ko lang iparating sa'yo ay linisan mo ang inidoro pagkatapos mong gamitin. Para sa susunod na gagamit, di magulat kapag nakita niyang may dumi yung gagamitin niyang toilet bowl. Simpleng bagay lang din yun, Nelson. Kaya sana magawa mo na sa susunod. Sige sir, tatandaan ko po yung sinabi niyo sa akin. Pero pakisabihan na din po si Lexi na wag na siya magiging OA sa susunod. Pwede kasi niya akong pagsabihan ng maayos pero kung makasigaw siya sa akin sobra-sobra. Masyado pong nakakababa ng pagkatao ang paraan ng pakikipag-usap niya sa akin kanina, sir. Baka lang po kasi masanay siya na kinakausap ako ng ganun Di ba dapat ginagalang niya ako kasi mas matanda ako di hamak sa kanya. Don't worry, bukas kakausapin ko si Lexi tungkol sa bagay na yan. Hindi pwede na sinisigawan ka niya. O sige na, pwede ka na matulog at sana huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko sa iyo ngayon. Aasahan ko na hindi na mauulit yung nangyari kanina, ha? Promise, sir. Sige tulog na po ako. Good night, sir. Bago ako lumabas ng kwarto ni Sir Winston, ay ngumiti ako sa kanya. Paglabas ko po ng kwarto, ay naglaho ang ngiting yun at napalitan yun ng pag-asim ng aking muka. Nang dumaan ako sa tapat ng pinto ng kwarto ni Lexi, ay gusto ko talaga yung tadyakan pero pinigilan ko ang sarili ko. Nainis po ako ng sandaling yon dahil sa pagsusumbong ni Lexi sa tatay niya. Lagpas 1 taon na po akong nagtatrabaho sa pamilya ni Sir Winston bilang boy. Dating kasambahay po nila ang nanay ko. Pero nang nagkasakit siya at kinailangan ng mahabang gamutan, ay ako na ang pumalit sa kanya. Malakas ang loob ko na gawin ang gusto ko sa bahay na yon dahil alam ko na hindi kaya ni Sir Winston na alisin ako bilang kasambahay o boy nila. Naaawa kasi siya sa nanay ko at ang pagtatrabaho ko sa kanila ang isa sa paraan upang hindi mahinto ang pagpapagamot ni nanay. Isang umaga, Panyero, humahangos na nagpunta si Lexi sa dining area habang abala ako sa paghiwa ng mga gulay na lulutuin ko mamaya. Agad siyang umupo at inilabas ang kanyang cellphone. Kuya, pakitimpla nga ako ng kape. Brewed coffee, please. Pwedeng ikaw na lang kasi ang gumawa Di pa ako tapos dito Ikaw na, kuya. Nagmamadali kasi ako Parating na ang mga friends ko at hindi ako pwedeng umalis ng bahay nang hindi nagkakape. Alam mo naman yan, di ba? Napilitan akong tumayo para itimpla ng kape si Lexi. Pinanood ko ang pagpatak ng kape sa coffee maker. Ngumisi ako ng isang ideya ang pumasok sa utak ko. Bago ko isali ng kape sa tasa, ay lihim kong dinuraan ang tasa. Habang sinasalin ko roon ang kape, ay tuwang-tuwa ako dahil makakaganti na ako kay Lexi dahil isinumbong niya nga ako kay Sir Winston. Paalala lang na hindi ko sinasabing tama ang ginawa ko, Panyero. Noon kasi ay aminado ko na hindi ako nag-iisip. Nais ko lang na maging totoo sa aking kwento upang malaman ng mga tagapakinig mo na dapat ay pinag-iisipan muna natin ng maigi ang lahat ng aksyon at desisyon natin sa buhay. O Lexi, ito na ang kape mo. Walang asukal yan gaya ng palagi mong pinapagawa sa akin. Salamat, kuya. Oo nga pala. Nagsumbong ka pala sa daddy mo Napagalitan tuloy ako nung isang gabi. Sana kapag maliit na problema wag mo nang sasabihin sa kanya. Nagsabi lang naman ako ng totoo kay daddy, kuya Sa kay maliit na problema na gaya na ginagawa mo ay dapat bigyan kagad ng solusyon kaysa lumaki. Sus,
Paano magiging malaking problema ang mantsa ng iisa inidoro? Pambihira. Ew, kuya. Pwede mo huwag na natin pag-usapan ng mga ganyang bagay habang nagkakape ako? Wait. Bakit ganito ang lasa ng kape ko? Ibang coffee beans ba ang ginamit mo? Oo. Nag-grocery kasi ako at may nakita akong bagong coffee beans. Kaya yun muna ang binili ko. Para makapag-try tayo ng bago, di ba? Bakit? Masarap ba yan? Kasi, bagong produkto yan eh. Hindi parang para bang lasang panis sa kambaho ng amoy. Parang bulok na ewan. Ay naku, kundi lang ako nagmamadali, magpapagawa ulit ako sa'yo ng kape. Next time huwag ka nang bumili ng coffee beans na yun ha. Yung dati na lang ang bilhin mo. Okay, tatandaan ko yan sinabi mo. O ano Lexi, may uutos ka pa ba? Wala na. Salamat na lang. Pagtalikod ko kay Lexi, ay sumimangot ako. Binugahan ko ang kamay ko ng sarili kong hininga at inamoy ko yun. Napangiwi ako dahil mabaho pala ang aking hininga kaya hindi na ako nagtaka kung naglasang panis at amoy bulok na kape ang tinimpla ko kay Lexi. Pero ganun pa man, masaya ako na nakaganti ako kay Lexi sa paraang wala siyang kaalam-alam. Pagkaalis ni Lexi, ay si Sir Winston naman ang sunod na umalis para asikasuhin ang kanilang negosyo. Nang nagising ang bunsong anak ni Sir na si Justin, ay pinaliguan at pinakain ko na siya dahil kailangan pa niyang pumasok sa school. Ubusin mo yung breakfast mo, Justin ha. Ang sabi ni Sir ay isumbong kita sa kanya kapag nagtitira ka ng pagkain. Alam mo ba na napakaraming bata ang nagugutom kasi walang pagkain? Kaya dapat ay magpasalamat ka kasi may kinakain ka. Kuya, pwede mo ba akong igawa ng peanut butter sandwich? Naku, nasa lababo pa yung baunan mo eh. Huwag ka na muna magbaon ng tinapay. Bumili ka na lang sa school. Kasi hindi ko po gusto yung peanut butter sandwich sa school eh. Mas masarap yung peanut butter natin dito sa bahay eh. Sige na kuya, please. Talagang paghuhugasin mo pa ako ng baunan mo ah. Oo na, sige na. Gagawa na kita. Bilisan mo na dyan para makapasok ka na sa school. Parating na yung service mo. Gumawa muna ako ng peanut butter sandwich at nang huhugasan ko na sana yung baunan ni Justin ay bigla kong tinamad. Kaya kahit hindi hugas ang baunan ay iniligay ko pa rin doon yung baon ni Justin. O Justin, ito na yung baon mo. Ubusin mo yan ha. Huwag kang magsasayang ng pagkain at masama yun. Thank you Kuya Nelson. Hala, bakit ang dulas nitong baunan? Saka amoy ulam, hinugasan mo ba to kuya? Malamang hinugasan ko yan. Anong tingin mo sa akin? Sa laula na ilalagay ang pagkain mo sa baunan ng di hugas. Oh, nasa labas na pala yung service mo. Kunin mo na yung bag mo at umalis ka na. Mag-iingat ka ah. Nagmamadaling umalis si Justin at nang ako na lang ang mag-isa sa bahay ay nakahinga na ako ng maluwag dahil magagawa ko na ang lahat ng gusto ko. Binuksan ko ang TV at kumuha ako ng chichirya sa pantry. Humiga ako sa sofa at nanood ako ng TV habang kumakain ng chichirya. Wala akong pakialam kahit tumatapon ang piraso ng mga chips na kinakain ko sa sofa at sa saig. Tawa lang ako ng tawa sa pinapanood ko. Madalas ay wala akong ginagawa kapag mag-isa na ako sa bahay. At aminado ko, panyero, na nakaugalian ko ng hindi ayusin ang aking trabaho. Noon kasi ay naniniwala ako na kung may madali at mabilis na paraan para matapos ko ang isang gawain, ay yun ang gagawin ko para hindi ako masyadong mahirapan. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa sofa at nagising ako nang may tumapik sa binti ko. Ano ba? Istorbo ka naman eh. Kita mo natutulog yung tao eh. Nelson, gumising ka na dyan. Mamaya na, inaantok pa ako eh. Nelson, gumising ka na! Ay, Sir Winston, kayo pala. Ang aga niyo naman po yatang umuwi. Anong maaga sinasabi mo? Tumingin ka sa orasan para malaman mo kung anong oras na. Aba, pasado 7:00 na pala ng gabi. Sir, pasensya ka na. Medyo napasarap kasing tulog ko eh.
Ang dami ko kasing ginawa maghapon eh. Pagod na po ako. Kung marami kang ginawa maghapon, bakit ang dami pa ring hugasan dun sa lababo? Saka hindi ba maglalaba ka ngayon? Nasa laundry basket pa rin ang mga damit namin. Huwag mong sabihin na maghapon ka natulog. Ang sabi sa akin ni Justin at Lexi ay tulog ka nang dumating sila kanina. Sir, pasensya na po talaga. Talagang napasarap po ang tulog ko eh. Huwag po kayong mag-alala, sir. Hindi na po mauulit yun. Sorry na po talaga. Hindi kita pinapayagan na magpahinga. Ang sa akin lang, bago ka sana magpahinga ay tapos mo na ang lahat ng mga dapat mong tapusin. Tignan mo, at wala pa tayong hapunan. Tumayo ka na dyan at magluto ka na. Magbukas ka na lang ng kung anong delata para makakain na kagad tayo dahil gutom na mga anak ko. At sa susunod, ayoko na mauulit to ha. Opo sir, opo. Hindi na po talaga sir. Pasensya na po uli. Tumayo na ako at nagtungo sa kusina para doon ay magluto ng hapunan. Nakasimangot ako habang nagluluto dahil sumama ang loob ko ng pagalitan ako ni Sir Winston. Sa utak ko ay nag-iisip ako ng paraan kung paano ako makakaganti sa kanya sa paraang hindi niya alam. Pagkatapos naming maghapunan ay nagtungo sa sala si Sir Winston at ang dalawa niyang anak para manood ng TV. Ako naman ay abala sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Minadali ko lang ang paghuhugas ko. Mabilis kong sinabon ang mga yon at binanlawan. Wala akong pakialam kahit madulas pa ang mga yon dahil sa sebo. Nang natapos na ako, ay nagpunta muna ako sa banyo para umihi. Habang umiihi ako, ay napatingin ako sa lalagyan ng mga toothbrush at napangisi ako sa ideyang pumasok sa isip ko. Alam ko na kung paano ako makakaganti sa'yo, Sir Winston. Ikaw naman kasi, palagi mo na lang akong pinapagalitan kahit sa maliit na bagay lang. Pagka-flush ko ng inidoro, ay kinuha ko ang toothbrush ni Sir Winston at inilublob ko yun sa tubig sa inidoro. Ikinuskus ko pa yun sa mismong toilet bowl at saka ko ipinagpag ang toothbrush para maalis ang tubig na kumapit doon. Makalipas ang ilang oras, ay nagpunta na si Sir Winston sa banyo para magsipilyo. Nakabukas ang pinto ng banyo habang nagtututbrush siya, kaya kitang-kita ko kung paano niyang ikinukuskus sa mga ngipin niya ang toothbrush na nilublob ko kanina sa inidoro. Lihim akong natuwa habang pinapanood siya. Sa isip ko, panyero, ay nagawa kong makaganti kay Sir Winston nang wala siyang kamalay-malay. Nagpatuloy ako sa pagiging salaula o balahura sa aking trabaho doon sa bahay na yon. Isang araw ay dumalaw ang biyena ni Sir Winston. Ang buong akala ko ay doon siya matutulog dahil yun ang sabi ni Sir Winston. Pero bago maghapunan ay umalis na ang biyena ni Sir. Habang nagluluto ako ay lumapit si Sir Winston sa akin. Akala ko ay meron siyang iuutos, pero kakausapin pala niya ako. Umamin ka nga sa akin, Nelson. Naglilinis ka ba na maayos dito sa bahay? Oo naman po, sir. Lahat nga po ng panlinis na binili niyo ginagamit ko eh. Gusto ko sana na simula bukas ay mas ayusin mo pa ang paglilinis mo. Bibigyan din kita ng pera para bumili ng air freshener. Bakit po? Mabango naman po itong bahay niyo at malinis ah. Ang sabi kasi ng mami ng asawa ko ay may mabahong amoy ang bahay na to. Siguro hindi natin yung naamoy kasi tayo nakatira dito. Kumbaga, nasanay na tayo sa amoy na yun at ibang tao lang ang makakaamoy nun. Napansin din ni mami na hindi malinis ang bahay. May mga mumo ng chip sa sopa at maalikabok din daw. Nung sinabi niya yun sa akin, ay doon ko lang napansin na medyo madumi nga itong bahay. Huwag mo nalang pansinin sila sinabi ng biyenan mo. Hindi naman siya nakatira dito eh. Kahit na! Maganda nga na napansin niya mga bagay na yun eh. At ang gusto pa nga niya ay palitan kita. Gusto niya na maghanap ako ng mas maayos na katulong. Yung babae raw sana para malinis at maayos magtrabaho. Kung ganun sir, papaalisin niyo na po ba ako rito?
Siyempre hindi. Sinabi ko sa kanya na hindi kita pwedeng paalisin dahil ang nanay mo ang nakiusap sa akin para ikaw ang pumalit sa kanya nung nagkasakit siya. Alam mo Nelson, sobrang bait sa amin ng nanay mo. At hindi lang ang bahay na ito ang inalagaan niya kundi pati ang mga anak ko. Kaya para may pagpatuloy niya ang pagpapagamot niya at pagsukli ko na rin sa napakagandang serbisyo niya sa amin, ay binigyan kita ng trabaho. Pero sana naman Nelson, ayusin mo naman. Maaari tayo magkasakit kung di natin malilinis tong bahay dahil dito tayo nakatira. Sana ay huwag sumama ang loob mo sa mga sinabi ko sa'yo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Naku sir, hindi naman po ako marunong magtanim ng sama ng loob hayaan mo sir. Bukas na bukas din po maggi-general cleaning ako dito sa bahay. Makikita niyo po pag uwi niyo. Napakalinis sa dito. Aasahan ko yan. O sige na, ituloy mo na yung ginagawa mo at alam kong masyado na akong nakakaabala sa'yo. Nang umalis sa kusina si Sir Winston, ay humarap na ako sa niluluto kong ginisang corned beef na may patatas. Sumimangot ako kasi ayoko talaga na napagsasabihan ako. Ano pa bang gusto niya? Ang wala akong gawin kundi ang maglinis, yung walang tigil. Sa payumbenan na yun ni Sir. Masyadong pakailamera. Magpasalamat siya at wala siya rito dahil kung hindi, gagantihan ko rin siya kagaya ng palagi kong ginagawa. Dahil nabwisit ako kay Sir Winston, ay dinuraan ko ng 2 beses ang niluluto ko. Napangisi ako dahil makakaganti na naman ako kina Sir Winston sa ganung paraan. Pagsapit ng hapunan ay magkakasabay kaming kumain. Napapangiti ako ng lihim dahil sarap na sarap sina Sir Winston sa niluto kong corned beef na may kasamang patatas. Wala silang kaalam-alam na maging ang laway ko ay kinakain na rin nila. Nang sumunod na araw ay hindi ko ginawa ang utos ni Sir Winston. Oo, naglinis ako sa bahay pero pahapyaw lang. Kapag nagwawalis ako ay tinatamad akong dakutin ang mga dumi gamit ang dustpan. Kaya winawalis ko ang mga dumi at kalat papunta sa ilalim ng lamesa at drawer. Isang umaga, habang kumakain kami ng almusal, ay natigilan si Sir Winston nang hawakan niya ang kanyang tasa. Inamoy niya yon at napasimangot siya sabay tingin sa akin. Alam ko na kagad na pagsasabihan na naman niya ako. Nelson, hindi naman tayo nauubusan ng dishwashing liquid, di ba? Bakit di mo magawang hugasan na maayos sa mga ginagamit natin sa pagkain? Po, maayos naman po ako magugas ng mga pinagkainan natin, sir Pero bakit madulas pa rin tong tasa ko? Pati nga itong pinggan at mga kuryertos halatang hindi na banlawan na maayos. Tignan mo, at may mga puti-puti pa dahil sa sabon. Sir, nagmamadali po kasi ako sa paghuhugas kagabi. Inaantok na po kasi talaga ako, sir Pasensya na po, hindi na po mauulit. Hindi lang ito ngayon nangyari, Nelson. Ilang beses ko na napapansin na hindi ka maayos maghugas ng mga pinagkainan natin. Ngayon lang ako nagsalita dahil nun inisip ko na baka nagkataon lang na nagmamadali ka. Pero hindi ko na to kayang palampasin pa. Dahil nasanay ka ng minamadali mga gawain dito Nelson, ilang beses ko ba ito sasabihin sa'yo? Importanteng malinis ang kinakainan natin. Dahil maaari tayong mapahamak kung marumi ang mga to. Ay naku daddy, ganyan talaga yan si Kuya Nelson. Parang tamad na tamad palagi kumilos kaya affected yung trabaho niya. Kahit nga yung bedsheets at pundak ko ay hindi niya nilalaban na maayos. Kahit meron tayong washing machine, amoy kulog palagi, saka ang kati sa katawan. Look daddy, nagkaka-pimples na ako kasi marumi ang hinihigan ko. Saka po yung pinagbabaunan ko po ng lunch sa school, hindi rin po inuugasan ni Kuya. Nakita ko po siya na isang beses lang po niya binuhusan yon. Tapos, wala na po, hindi na po niya sinabon. Kita mo na, Nelson? Hindi lang ako nakakapansin sa mga maling paraan ng pagtatrabaho mo rito sa bahay. Pati mga anak ko alam ang ginagawa mo. Ayokong isipin nila na tama ang nakikita nila sa'yo. At baka gayahin nila yon. Naku daddy, kahit ano pong sabihin diyan kay Kuya Nelson, ay parang hindi pumapasok sa utak niya. Hindi po siya nagbabago. Grabe naman kayo. Talagang pinagtulungan niyo pa ako Pwede bang isa-isa lang at huwag kayong magsabay-sabay?
Mag-isa lang ako, 3 kayo. Hindi ka namin pinagtutulungan, Nelson. Sinasabi lang namin ang mali mo. Para hindi mo na yung gawin. Aba, parang pamilya ng turing namin sa'yo kaya komportable na kaming sabihin sa'yo kung ano ang dapat mong baguhin. Huwag mo sanang masamain ang mga sinasabi namin. Sir, pasensya na. Pero ipapaliwanag ko lang po ang sarili ko. Ganito na lang. Ilagay niyo na lang po ang sarili niyo sa posisyon ko. Mag-isa lang kayong kasambahay dito nagtatrabaho sa isang bahay at may 3 tao kayong pinagsisilbihan. Tatanungin ko kayo, sir. Kaya niyo bang gawin ng maayos ang napakaraming gawain sa bahay nang kayo lang mag-isa? Di ba hindi naman? Pero nung kinausap ka namin ng asawa ko, nung unang araw mo rito ay sinabi mo na kaya mo ang lahat ng trabaho dito, di ba? Kahit ang nanay mo sinabi sa amin na masipag ka at maayos ka magtrabaho. Kaya nga nagdesisyon ng asawa ko na magtrabaho na sa ibang bansa kasi ang alam niya ay merong mag-aalaga sa bahay at sa mga anak namin. Sa sinasabi mo, sir, parang gusto mong sabihin na hindi ka kontento sa trabahong ginagawa ko. Sir, napapagod din po ako, tao lang ako at nakakagawa ng pagkakamali. Kaya sana, sir, intindihin niyo na lang ako. Kung palagi ka naming iintindihin ay hindi mo gagawin na maayos ang trabaho mo. Nelson, uulitin ko, wag mong mamasamain ang sinasabi ko ngayon. Dahil para rin to sa'yo. Para kung sakaling magtrabaho ka sa ibang pamilya bilang kasambahay o boy, ay magiging maayos ng trabaho mo. Iniisip mo, sir, na magtatrabaho ko sa ibang pamilya? Ang gusto mo bang sabihin tatanggalin niyo na po ako dito, sir? Bakit di mo na lang ako diretsahin, sir? Sabihin mo na lang kung ayaw niyo na ako magtrabaho para sa inyo. Wala akong sinasabing ganyan, Nelson. Mali ka ng pagkakaintindi sa mga sinasabi ko sa'yo. Hindi, sir. Ganun ang gusto mong sabihin . Pero di mo lang kayang sabihin ng diretso sa akin. Kung ganun, sir, ako na lang po ang kusang aalis. Total, mukhang di niyo na po gusto kung paano ako magtrabaho . Sige, sir. Masama ang loob kong tumayo at pumasok sa aking kwarto para mag-impake. Malakas ang loob ko na magsalita ng ganun sa amo ko dahil alam ko na mahal nila ang nanay ko. Palagi kong iniisip na hindi nila ako kayang pagalitan o palayasin kapag nakagawa ako ng mali dahil sa nanay kong may karamdaman. Habang inilalagay ko sa traveling bag ang mga damit ko, ay pumasok si Sir Winston at pinigilan niya ang mga kamay ko. Nelson, itigil mo yung pag-iimpake mo. Pinagsasabihan lang kita at hindi kita pinapalayas. Hindi, sir . Iba ang dating ng mga salita mo kanina . Ramdam ko na gusto mo akong umalis . Kung yan po ang gusto nyo, gagawin ko na lang. Para matahimik na tayong lahat dito. At bakit kita palalayasin? Hindi kita pwedeng tanggalan ng trabaho dahil alam kong ang sinasahod mo sa akin ay itinutulong mo sa nanay mong may sakit. Umupo ka nga muna at mag-usap tayo. Ayoko na pahirapan ka pa, sir. Hindi mo kayang sabihin na lumayas ako, kaya ako na lang ang lalayas. Tama ka nga siguro. Kailangan ko na maghanap ng bagong pamilya na pagsisilbihan ko. Huwag po kayo mag-alala, sir. Wala akong sama ng loob sa inyo. Kung di na kayo masaya sa kung paano ako magtrabaho, wala nang dahilan para manatili pa ako sa bahay na to. Sinabi nang hindi kita pinapaalis, Nelson . Makinig ka nga muna sa akin. Hindi namin sinasabi ang mga yun sa'yo dahil hindi kami kontento sa trabaho mo. Sinabi namin ang mga mali mo para hindi mo na yung gawin at para mas mag-improve ka. Kung magiging maayos ang trabaho mo, lahat tayo makikinabang doon. Kaya itigil mo lang nga yung pag-iimpake mo dahil hindi ako papayag na aalis ka rito dahil paniguradong magtatampo sa akin ang nanay mo. Sige, sir, kung mapilit ka di na ako aalis. Pero pag-iisipan ko pa rin kung ano ba talaga ang magiging desisyon ko. Naisip ko rin kasi na kayo ang kawawa kung aalis ako rito tapos wala pa kayong nakukuha ang kapalit ko. Siyempre, malapit na po kayo sa puso ko at ayokong mahirapan kayo kapag nawalan kayo ng boy dito. Maraming salamat, Nelson. Salamat dahil hindi ka naaalis. Pero wag mo nang pag-isipan kung aalis ka dito o hindi dahil hindi ako papayag na mawawala ka rito sa bahay ko. O tara na, bumalik na tayo sa dining at kumain na tayo. Pinauna ko si Sir Winston na lumabas ng kwarto bago ako sumunod. Nang umupo ako,
ay walang nagtangkang magsalita. Tila nagkaroon kami ng pagkailang sa isa't isa. Ngunit habang kumakain ako, ay nag-iisip na ako ng paraan kung paano ako makakaganti kina Sir Winston at pati na sa dalawa niyang anak. Pagsapit ng madaling araw, ay nagising ako dahil naramdaman kong kailangan kong gumamit ng banyo. Nagmamadali akong lumabas dahil pakiramdam ko ay sasabog na talaga ang aking pantog. Pagdating ko sa banyo para umihi, ay natigilan ako nang may naisip akong isang bagay. Hindi ko itinuloy ang pag-ihi ko. Lumabas ako sa banyo at kumuha ako ng baso sa kusina. Sa baso ako umihi at nang natapos na ako, ay lumapit ako sa water dispenser at inalis ko sa ilalim ang malaking galon ng tubig. Nilagyan ko ng ihi ang tubig na nasa galon, pero hindi ko dinamihan upang hindi yun mahalata ni na Sir Winston. Inalug-alug ko yun ng ilang segundo bago ko ibinalik sa dati nung pwesto. Kinaumagahan ay magkakasabay kaming nag-almusal. Magaan ang pakiramdam ko dahil alam ko na makakaganti na naman ako kina Sir Winston nang hindi nila nalalaman. Sir, nakapag-isip na po pala ako kagabi sa magiging desisyon ko kung magpapatuloy pa po ba ako sa pagtatrabaho dito o hindi na. Ano naman desisyon mo? Sana naman magugustuhan ko ang sasabihin mo ha. Kung kinakailangan na dadagdagan ko ang sahod mo, gagawin ko. Basta't wag ka lang mag-resign. Napaisip ako sa sinabi ni Sir Winston. Ang totoo ay sasabihin ko na hindi na ako magre-resign, pero nag-iba ang plano ko nang nalaman ko na handa siyang dagdagan ang sahod ko basta't wag lang akong umalis. Ang totoo po niyan sir plano ko na sanang umalis. Pero naisip ko na kapag ginawa ko yun, yun nga magagalit sa si nanay. Kaya nagbago po ang isip ko sir. At dahil ayoko maging masama ang tingin ng nanay ko sa inyo, mananatili na lang po ako rito. Salamat Nelson. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa sinabi mo. Pasensya ka na rin sa mga nasabi namin kagabi. Naisip ko na dapat inayos ko ang pagsasabi ko nun sa'yo para hindi ka nasaktan. Ayos lang sir. Di naman na natin pwedeng baguhin ang mga nangyari. At hindi nyo mababawi ang masasakit na salitang ibinato nyo sa akin. Pero yung tungkol po sa dagdag na sahod, totoo po ba yun sir? Oo naman. Willing akong dagdagan ng sahod mo basta wag ka lang umalis at ang gusto ko sanang kapalit nun ay ang pagbutihan mo pa ang trabaho mo. Huwag ka mag-alala sir. Maayos akong kausap at lahat ng sinabi niyo sa akin itatandaan ko. Sisikapin ko po na gawin ng maigi ang trabaho ko para wala na po kayong masabi sa akin sir. Muling nagpasalamat si Sir Winston sa akin. Maya-maya pa ay tumayo siya para kumuha ng tubig sa water dispenser. Nang inumin niya yon, ay hinintay ko na magre-react siya. Nakahinga ako ng maluwag nang wala siyang sinabing kung ano tungkol sa tubig. Ibig sabihin lang ay hindi niya nalasahan ang ihi ko na hinalo ko roon. Maging sina Lexi at Justin ay ilang beses na uminom ng tubig mula sa water dispenser. Hindi ko alam pero natuwa ako sa ginagawa nila na wala silang kaalam-alam na ang tubig na iniinom nila ay may nakahalong ihi ko panyero. Nakakahiyamang aminin pero ilang beses ko yung ginawa at hindi nila ako nahuli. Siyempre, dahil alam ko na may ihi ko ang tubig sa water dispenser, ay ang bottled water sa ref ang iniinom ko. Hanggang sa isang araw, sumakit ang tiyan ni na Sir Winston, Lexi at Justin. Bukod doon, ay pare-pareho silang nagkaroon ng mataas na lagnat. Ilang araw silang nasa ospital, kaya ako ang mag-isang nagbantay sa kanila. Gumaling naman sila at bago ang araw ng paglabas nila sa ospital, ay kinausap ako ni Sir Winston. Alam mo, sabi ng doktor, ay nakuha namin ang sakit na to dahil sa tubig na iniinom namin. Mabuti na lang talaga at ako lang ang nagkaroon ng UTI at hindi sina Lexi at Justin. Ang ipinagtataka ko lang, kung bakit ngayon lang ito nangyari? Gayong di naman tayo nagbabago ng pinagkukunan natin ng iniinom na tubig. Yan nga rin sir ang pinagtataka ko At ang mas nakakapagtaka pa, ikaw lang ang hindi nagkaroon ng sakit.
Kahit iisang tubig lang naman ang iniinom natin. Naku sir, di na po yan nakapagtataka kasi sanay na po ang tiyan ko sa bakterya eh. Sa probinsya po kasi namin ay sa poso lang po kami kumukuha ng tubig na inumin. Kaya siguro hindi po ako masyadong naapektuhan. Ganun ba? Pero nagpapasalamat ako na hindi ka nagaya sa amin dahil kung pati ikaw ay na-ospital ay mahihirapan tayong lahat. Wala magbabantay. Gusto ko rin magpasalamat sa pag-aalaga mo sa amin ng mga anak ko ng ilang araw. Wala po yun sir. Sino pa po bang tutulong sa inyo kundi ako lang? Pero ang importante po magaling na po kayong lahat at bukas ay makakalabas na po kayo ng ospital. Nang sumunod na araw ay nakalabas na nga kami sa ospital. Pero kahit na ospital sila, nang dahil sa paglalagay ko ng ihi sa inumin nila, ay patuloy ko pa rin yung ginawa, panyero. Talagang napakasama ko. Tumatak kasi sa isip ko yung gabi na pinagtulungan nila akong tatlo. Makalipas ang ilang araw, ay muling na ospital sina Lexie at Justin, habang si Sir Winston ay pananakit lamang ng tiyan ang naramdaman. Nakalabas naman ulit ang magkapatid pagkalipas ng 3 araw. Isang gabi, kumuha ako ng tubig sa ref at habang umiinom ako, ay nagulat ako nang biglang sumulpot si Lexie sa tabi ko. Naagulat ka naman Lexie. Muntik na akong masamid sa iniinom kong tubig Meron kasi ako yung tatanong sa'yo, kuya. Napapansin ko na hindi ka umiinom ng tubig mula sa water dispenser. Natatakot ka ba na magkaroon ka rin ng sakit gaya namin? Wala ka nang dapat ikatakot. Kasi nagpalit na tayo ng pinagkukunan ng tubig. Saka hindi ba? Yung mga bottled water sa ref ay for emergency lang yan. Halimbawa, bigla tayong naubusan ng tubig o kaya ay walang nag-deliver. Ano kasi, mas gusto kong lasa ng tubig dito saka mas malamig. Malamig din naman yung nasa water dispenser. Saka nagtataka rin ako kung bakit ikaw lang ang hindi nagkakasakit sa atin dito. Nasagot ko na sa tatay mo yung bagay na yan. Kung gusto mo, sa kanya mo itanong. At siya na ang bahalang magsabi sa'yo kung bakit kayo lang ang na-ospital dahil sa iniinom natin tubig. Pero nakapagtataka pa rin na nakailang palit na tayo ng pinagkukunan ng drinking water pero na-hospital pa rin kami. Kaya mo bang sagutin yon, kuya? Ang dami mo namang pinagtataka. Imbestigador ka ba? Alam mo, hindi ko kayang sagutin yung tanong mo. Teka nga, sandali nga lang. Ano ba talagang gusto mo sabihin Bakit kung makapagtanong ka ay para kang imbestigador at isa akong kriminal? Wala naman. Sabihin na lang natin na curious lang ako kung bakit ikaw lang ang hindi nagkakasakit sa atin dito sa bahay. Sige kuya, yun lang naman ang gusto kong sabihin. Matutulog na ako. Makahulugang ngumiti si Lexie bago niya ako iniwan sa kusina. Nang wala na siya, ay sumimangot ako. Bis talaga Lexie na yun. Ang daming tanong palagi. Humanda ka dahil sisiguraduhin ko na maglalagay ulit ako ng ihi sa iniinom nyo para bumalik ka sa ospital. Makalipas ang ilang araw, ay umalis na sina Sir Winston at ako lang ang mag-isang naiwan sa bahay. Birthday kasi ng biyena ni Sir Winston. Kahit gusto kong isama ni Sir, ay hindi ako sumama dahil mas gusto ko na magpahinga. Sinamantala ko rin ang pagkakataon na yon upang muling lagyan ng ihi ang tubig sa water dispenser. Gabi na, nang bumalik sina Sir Winston, may pasalubong sila sa akin na pagkain mula sa birthdayan na pinuntahan nila. Habang kumakain ako sa kusina, ay lumapit si Sir Winston at Lexie. Hawak ni Lexie ang cellphone niya. Medyo kinabahan ako dahil seryoso ang muka ni Sir Winston. Tumigil ka na muna sa pagkain mo dahil meron akong gustong itanong sa'yo. Anong kasalanan namin sa'yo, ha? Para gawin mo yun sa amin. Sir? Ano pong sinasabi niyo, sir? Ano pong ginawa ko sa inyo? Hayop ka. Alam na namin na nilalagyan mo ng ihi mo ang tubig sa water dispenser. Yun ang dahilan kung bakit ilang beses na kaming na-ospital. Sir, wag ka naman magbintang ng ganyan. Masama po yan, sir. Saka hindi ko po yun magagawa sa inyo kasi alam ko madumi ang ihi, sir Hindi po ako baliw para gawin yung sinasabi nyo. Kayo naman, sir, wag naman kayo nagbibintang basta-basta. Mabigat na akusasyon yan, sir.
Talaga ba, Kuya Nelson, ha? Hindi mo yun magagawa? Paano may papaliwanag to? Ipinakita sa akin ni Lexi ang isang video sa cellphone niya kung saan kitang-kita ko ron kung paano kong nilalagyan ng sarili kong ihi ang tubig sa water dispenser. Nanlamig ako nang pagtingin ko sa itaas ng kitchen cabinet ay meron doong maliit na CCTV camera. Kala mo, ha? Matagal na akong naghihinala sa'yo, kuya. Kaya naisipan ko maglagay ng CCTV camera dito sa kusina nang di mo alam. At tama nga ang hinala ko. May ginagawa kang kababalaghan. Kaya kami nagkakasakit. Hayop ka. Nakakadiri ka, kuya. Sobrang salaula mo. Baboy ka. Kaya pala hindi ka uminom ng tubig sa water dispenser. Ay yun pala ang dahilan. Gusto kitang intindihin, Nelson. Kaya sabihin mo kung anong kasalanan namin sa'yo para gawin mo sa amin ang ganung nakakadiring bagay. Naisip ko pong gawin yun nung pinagtulungan niyo akong tatlo eh. Gusto ko lang po kasing gumanti. At napakatindi mo namang gumanti. Talagang ilang beses mo kaming pinainom ng ihi mo. Nakakasuka ka, Nelson. Ilang beses kitang inintindi. Kahit hindi maayos ang trabaho mo dahil iniisip ko nanay mong may sakit. Pero hindi ko na kayang palampasin tong ginawa mo sa akin. Hindi lang ako ang pinahamak mo kundi maging ang mga anak ko. Kaya pasensyahan na lang tayo. Pero ang gusto ko ay umalis ka na rito sa pamamahay namin. At dapat paggising ko bukas ng umaga ay wala ka na rito. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo, hayop ka. Sir, wag naman po sir. Maawa ka naman sa akin sir. Kailangan ko pong trabaho ko sa inyo sir eh. Kasi nag-aambag po ako sa pagpapagamot sa nanay ko, sir. Kahit siya na lang po ang isipin niyo at wag na ako, sir. Nangangako po ako na hindi ko na po gagawin yun. Hindi ko na po ulitin, sir. Promise po. Maawa po kayo sa akin, sir. Sana inisip mo munang nanay mo bago mo yung ginawa sa amin. Nilagay mo sa panganib ang buhay namin ng mga anak ko. May intindihan ko pa sana kung isang beses mo lang ginawa eh. Pero ilang beses kaming na-ospital. Lalo na sila Lexi at Justin. Kaya malinaw na maraming beses mo yung ginawa. Sir, kahit sa pagkakataon na lang sir, parang awa nyo na. Hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho sir eh. Please lang sir, maawa naman kayo sa akin sir. Wala na akong pakialam sa'yo. Matapos kong malaman ang kababuyang ginagawa mo. Tapos na ang pagiging mabait ko sa'yo. Ito na ang huling sahod mo. At magpasalamat ka dahil dinagdagan ko yan ng pamasahe mo pa uwi sa probinsya nyo. At itong tatandaan mo ha. Makakarating sa nanay mo tong ginawa mo para maintindihan niya kung bakit kita tinanggal sa trabaho. Hayop ka! Galit na inilapag ni Sir Winston ang isang puting sobre sa lamesa at magkasama na silang umalis ni Lexi. Nakatitig ako sa sobre at hindi ako makapaniwala na nalaman na nila ang aking ginagawa. Alam ko na wala ng silbi para kausapin ko si Sir Winston, kaya kahit labag sa aking kalooban ay tinanggap ko na lang na kailangan ko nang umalis sa bahay na yon. Madaling araw ako umalis at sobrang sama ng loob ko kay Sir Winston. Hindi ako umuwi sa bahay namin dahil alam kong pagagalitan ako ng nanay ko sa oras na magsumbong na si Sir Winston sa kanya. Bagkus sumakay ako ng barko at bumiyahe ako papunta sa aking lola Juana na nakatira sa Siquijor dahil may bagay ako na gustong gawin. Pagdating ko sa bahay ng lola ko ay nagulat siya nang nakita niya ako. Nelson, apo ko! Aba, ano ba sa bagay na nagtaboy sa iyo dito? Bakit nandito ka? Lola, bigla ko po kayo na-miss eh. Halos 3 taon na po yata nung huling beses na nadalaw ko kayo rito. Abay, oo nga. Napakatagal na panahon nun. Nagtatampo na nga ako sa inyo. Kasi akala ko nakalimutan nyo na ako. Ikaw naman kasi, Le. Ayaw mo pang doon na lang tumira sa bahay ni nanay para may kasama ka na kaysa naman mag-isa ka lang dito. Nako, ayoko roon. Dahil mas gusto ko rito. Mas sanay ako sa buhay ko rito sa Siquijor. Isa pa,
Alam mo na nasa lugar na ito, nakalibing ang lolo mo. At gusto ko na paminsan-minsan nadadalaw ko siya sa sementeryo. Sa bagay, mas mabuti na kayo po ang dumalaw kay Lolo. Kaysa siya po ang dumalaw sa inyo. Puro ka talaga kalokohan. Hindi ka pa rin nagbabago. Oo nga pala, ikaw ba ay kumain na? Opo, busog pa po ako, Lola. Kumain na po ako dun sa bus station eh. Ay, ano ba dahilan at nandito ka? Magbabakasyon ka lang ba o meron ka pang ibang gagawin? Lola, bukod po sa bakasyon, at gusto ko pong makita kayo, may isa pa pong dahilan kung bakit ako nandito eh. Tanong lang, hanggang ngayon po ba nangkukulam ka pa rin? Aba, hindi na! Hindi ko nakabaalala kung kailan ako huling ng kulam. Saka nasabi ko na rin sa inyo na ayoko nang gawin ng bagay na yan. Kasi nakukonsensya na ako. Mas gusto na lang kumita ng pera sa pagtatanim ng gulay kesa sa nakakaperwisyo ko ng mga tao. Bakit mo nga pala naitanong? Huwag mo't sabihin na meron kang ipapakulam sa akin. Meron nga po. Yung amo kong lalaki sa Maynila, si Sir Winston. Yung dating amo ng nanay mo. Bakit mo naman siya gustong ipakulam? Hindi ba tayo sa nanay mo Napakabait ng taong yon. Siguro kay nanay mabait siya, pero sa akin hindi. Paano hindi? Ano bang ginawa sa'yo ng Winston na yon? Marami. Isipin nyo kahit konting pagkakamali lang pinapagalitan tapos sinisigawan niya ako. Ang daming beses nga na sinaktan niya ako ng pisikal eh. Kung suntukin at sipain niya ako parang hindi ako nakakaramdam ng sakit. Ganun siya kasama, Lola. Diyos ka ba magilagit? Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo po. Tapos minsan kahit wala naman akong kasalanan, kinukulong niya ako sa kwarto. Tapos di niya ako binibigyan ng pagkain. Ginugutom ako. Pinagtataguan niya rin po ako ng pagkain at may isang beses, 2 araw po, puro tubig lang po ang nilalaman ko sa sikmura ako. Nung una, inisip ko na kailangan kong magtiis kasi kailangan kong kumita ng pera para sa sakit ni nanay. Pero tao lang ako, nahihirapan, nasasaktan. Ang hirap-hirap po. Kaya nagdesisyon ako na tumakas na lang. Nakakaawa ka na pa na po. Bilang lola mo ay masakit para sa aking malaman. Naranasan mo lahat ng iyon. Pero bakit dito ka pumunta at hindi sa nanay mo? Baka po kasi siraan ako ni Sir Winston kay nanay, syempre. Ang pagkakakilala ni nanay kay Sir Winston mabait, di ba? Baka hindi maniwala si nanay sa mga sasabihin ko. Sa bagay, may posibilidad kang mangyari ang sinabi mo. Mabuti na lang at dito mo naisipang pumunta. Huwag kang mag-alala dahil walang mananakit sa'yo dito. Ang gawin mo ay kalimutan mo lahat ng hindi magandang nangyari sa iyo. At ang Diyos na ang bahalang magparusa sa taong iyon. Di ko po kayang walang gawin matapos ng lahat ng naranasan ko, Lola. Kaya sige na naman, pumayag ka ng kulamin natin si Sir Winston para makaganti ako sa kanya. Pero Nelson, hindi ko na ginagawa ang bagay na yan. Natatakot kasi ako na baka dumating ang panahon. Nakarbahin naman ako. Kahit gagawin niyo ulit yun para sa akin, La. Gusto ko po talaga gumanti. Hindi po ako matatahimik hanggat hindi ko napaparusahan si Sir Winston Mas makakabuti kung piliin mo magpatawad na po. Mas magiging payapa ang kalooban mo kung alam mo sa sarili mo na wala kang gagawing hindi maganda sa taong nanakit sa iyo. Naramdaman ko ng sandaling yon na hindi ko mapipilit si Lola Juana na gawin ang gusto ko kahit nagsinungaling ako sa kanya. Pero sinabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang mapapayag ko ang lola ko na kulamin si Sir Winston.
Noon kasi ay kilalang mangkukulam si Lola Juana sa Siquijor. Maraming lumalapit sa kanya para magpakulam. Ngunit itinigil niya ang ganong gawain nang mamatay ang asawa niya dahil inisip niya na isang karma sa kanya ang pagkamatay ni Lolo. At nang dahil sa galit ko kay Sir Winston, dahil pinalayas niya ako, ay naisipan ko na gantihan siya sa pamamagitan ng pagkulam ni Lola Juana sa kanya. Sa unang gabi ng pagtulog ko sa bahay ni Lola Juana, ay isang bagay ang naisipan kong gawin. Isa lamang ang kwarto sa bahay ng lola ko, kaya magkatabi kaming natulog sa iisang higaan. Pero hindi muna ako natulog. Hinintay kong marinig na humihilik na parang motorsiklo si Lola Juana bago ko ginawa ang aking plano. Pumikit ako at nagkunwari akong tulog. Wag! Wag! Tama na po! Tama na! Wag niyo po akong sasaktan! Tama na po! Wag na po! Maawa kayo sa akin! Wag na po! Nelson! Nelson, na pag gumising ka! Binabangungot ka po! Gising! Nagpanggap ako na nagising ako mula sa isang napakasamang panaginip. Mabilis akong huminga habang bakas sa mukha ko ang matinding takot. Yumakap ako kay Lola Juana at nagkunwari akong umiiyak. Salamat po't ginising niyo, Lola! Sobrang sama po talaga ng panaginip ko! Salamat! Tahan na, tahan na! Huwag ka nang umiyak at panaginip lamang yun, Apo. Abay, ano ba kasing napanaginipan mo? Napanaginipan ko po kasi na binubugbog po ako ni Sir Winston. Parang totoo po yung pananakit niya sa akin. Ramdam na ramdam ko po talaga. Diyos ka pa! Napakatindi pala talaga ng karanasan mo sa hayop na Winston na yun para mapanaginipan mo pa siya. At totoo nga po yan. Palagi ko po napapanaginipan na sinasaktan niya ako eh. Parang nagkaroon po ako ng matinding trauma dahil sa kanya. Dahil sa kayupan niya sa akin. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Lola. Gusto kong kalimutan ang lahat eh. Pero nahihirapan po akong gawin. La, tulungan mo ako. Ayoko nang managinip ng ganun. Gusto ko nang makalimutan ang lahat ng ginawa sa akin ni Sir Winston. Tulungan niyo, La. Tulungan niyo ako. Tumahan ka na, Apo. Huwag kang mag-alala. Dahil habang nandito ka sa bahay ko ay walang mananakit sa iyo. Ligtas ka rito at sisiguraduhin ko na magsisisi ang Winston na yon sa sakit at takot na ibinigay niya sa iyo. Nang sandaling yon, ay sumilay ang ngiting tagumpay sa mukha ko. Alam ko kasi na naging epektibo ang peking drama na ginawa ko upang kaawaan ako ni Lola Juana. At sigurado ko na papayag na siya sa gusto kong gawin niya. Kinabukasan ng umaga ay naghanda ng masarap na almusal si Lola Juana. May pandesal, pritong itlog, tusino at sinangag na kanin. Oh, ang dami niyo naman po yatang niluto, Lola. Siyempre, habang nandito ka ay palagi kitang paglulutuan ng mga pagkain paborito mo. Naalala ko kasi na ganitong almusal ang gusto mo doon. Nakakatuwa naman po kasi naaalala niyo po hanggang ngayon ng mga paborito kong pagkain. Alam niyo po, mas masarap pa ang mga ito kaysa sa mga mamahaling pagkain na kinakain ko sa bahay ni Sir Winston. At mas lalong masarap ang pagkain dito kasi kayo po ang kasama kong kumain. Hindi ka pa rin nagbabago, Nelson. Napakalambing mo pa rin na po. Ayaw nga pala. Kumusta ka na? Natatakot ka pa rin ba? Opo, nakita niyo naman po kagabi kung paano ako natakot, di ba? Kasi napanaginipan ko pong sinasaktan ako ni Sir Winston. Ewan ko po, La. Pero siguro kailangan ko nalang tanggapin na habang buhay nang nakakabit sa akin ang takot na to. Sa palagay mo ba kung makakaganti ka kay Winston ay mawawala na ang takot mo na yan? Opo, syempre. Yun lang po kasi ang parang naiisip ko at sigurado ko.
para mawala na ang takot ko sa kanya. Pero hindi ko po alam kung paano ako makakaganti sa kanya eh. Marami po siyang pera at kung sakaling ididimanda ko naman siya, ay napakadali lang para sa kanya na bayaran ng hustisya. Kaya niya pong baligtarin ng mga pangyayari at baka sa huli, ako pa po makulong. Tama ka sa sinabi mo. Walang laban na mahihirap na kagaya natin sa mga taong may limpak-limpak na salapi. Pero huwag kang mag-alala dahil payag na ako sa gusto mo mangyari sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin, La? Pumapayag na ako na kulamin siya. Talaga po? Totoo po ba yung sinasabi niyo, La? Oo naman. Kung yun lamang ang paraan para mawala ang takot mo, ay gagawin ko yon. Nangako ko doon na hindi na ako magkukulam. Pero hindi ko pwedeng palampasin lang ang ginawa sa'yo ni Winston. Kung ang pagganti lamang ang paraan para makausan ka, ay handa kong gawin ang dapat kong gawin na po. Ganong kita kamahal. Maraming salamat po, Lola. Hindi niyo po alam kung gaano ako kasaya sa sinabi niyo. Salamat po talaga, Lola. Sa sobrang saya ko, ay tumayo ako at mahigpit kong niyakap si Lola Juana. Napakasaya ko dahil gumana ang plano ko upang pumayag si Lola na kulamin si Sir Winston. Matapos ang almusal, ay naghanda na si Lola Juana upang kulamin si Sir Winston. Isinarado niya ang mga bintana at pinto. Umupo kami sa gitna ng maliit na sala habang may hawak na manikang pangkulam si Lola Juana. Sa gitna namin ay merong nakatirik na kandilang itim, isang papel at ballpen ang inabot sa akin ni Lola Juana. Sulat mo dyan ang buong pangalan ni Winston. At habang sinusulat mo kanyang pangalan, ay isipin mo kung ano ang gusto mong mangyari sa kanya. Damihin mo ang galit mo para sa kanya at ang matindig kagustuhan mong maipaghiganti ang ginawa niya sa iyo. Isipin mo ang lahat ng masasakit na ginawa niya sa iyo dahil yon ang magiging lakas mo para pahirapan siya at pagsisihan niya ang lahat ng ginawa niya sa iyo. Kinuha ko ang ballpen at papel. Habang sinusulat ko roon ang buong pangalan ni Sir Winston, ay iniisip ko ang gusto kong mangyari sa kanya. Iniisip ko na dapat ay mahirapan siya ng gusto at maisip niya na isa kong malaking kawalan sa pamilya niya. Pagkaabot ko ng papel kay Lola Juana, ay isiniksik niya yon sa loob ng manika. Pumikit siya at binulungan niya ang manika ng mga salitang siya lamang ang nakakaintindi. Tumaas ang balahibo ko sa batok at sa braso nang maramdaman kong lumamig at bumigat ang hangin sa paligid. Kinuha ni Lola Juana ang kandila at pinatakan niya ng luha ng kandila ang manika hanggang sa halos mapuno ng kandila ang buong manika. Makalipas ang ilang sandali, ay tumingin si Lola sa akin sabay ngiti. Kumusta, Lola? Nagawa niyo na po bang ulamin si Sir Winston? Oo, Apo. At sigurado ako na magsisimula na siyang mahirapan at darating ang panahon na pagsisisihan niya ang lahat ng kasamaang ginawa niya sa iyo. Baka kaganti ka na sa kanya ngayon, Apo. Salamat po talaga. Di po talaga ako nagkamali na kayo po ang pinuntahan ko. Ang galing niyo talaga, Lola. The best ka talaga kahit kailan. At sana sa ginawa ko ay tuluyan ka ng makausan at makalimot sa hindi magagandang nangyari sa iyo dahil sa taong iyon. Alam ko, Panyero, na mahusay namang kukulam si Lola Juana, kaya sigurado ko na malapit nang magsimula ang paghihirap ni Sir Winston. At dahil tiwala ko sa kakayahan ng lola ko, ay hindi ko na kailangang makita ng personal ang mga mangyayari kay Sir Winston, dahil kung ano ang inisip kong mangyayari sa kanya habang sinusulat ko ang pangalan niya sa papel, ay yun talaga ang mangyayari sa kanya. Sa ilang araw kong pananatili sa bahay ni Lola Juana, ay mas naging magaan ang pakiramdam ko dahil alam ko na nahihirapan na si Sir Winston. Isang gabi, habang kumakain kami ni Lola Juana,
ay bigla niya akong tinanong. Oo nga pala, Apo. Hanggang kailan mo gustong kulamin ko si Winston? Napansin ko kasi na nitong mga nakaraang araw ay hindi ka na nananaginip at mukhang bumuti na ang lagay mo. Hindi ko po alam, Lola eh. Hayaan po muna natin siya mahirapan. Siguro kapag nalaman ko na nagsisisi na siya sa mga ginawa niya sa akin, ay saka ko ipapahinto sa inyo ang ginagawa niyo sa kanya. Pero salamat po kasi nang dahil po sa ginagawa niyo, gumaan na po ang pakiramdam ko kasi alam kong nahihirapan na ngayon ang taong nagpahirap sa akin noon. Mahal kita, Apo. Kaya masaya ako na makatulong sa iyo. Ngunit tandaan mo na importante pa rin na marunong tayo magpatawad. Dahil sa pagpapatawad natin, totoong matatagpuan ang kapayapaan ng ating puso. Ang mga ganong klase ng tao hindi dapat pinapatawad yun, Lola. Ang kailangan mangyari sa kanila ay maranasan nila kung ano maling ginawa nila para hindi na nila yun ulitin sa iba. Napapitlag ako nang tumunog ang cellphone ko. Nakita ko na tumatawag sa akin si Lexi. Nagkahinala ako na meron siyang sasabihin tungkol sa tatay niya. Kaya nagpaalam muna ako kay Lola Juana na sasagutin ko ang tawag na yon. Lumabas ako ng bahay at doon ko sinagot ang tawag ni Lexi. Oh, bakit patawag-tawag ka pa sa akin ngayon? Wala na ako sa bahay niyo at hindi na ako babalik diyan kahit kailan. Kaya wala nang dahilan para tawagan mo pa ako. Kuya, hindi ako tumawag sa'yo para sabihan ka ng mga salitang ikakagalit o ikakasakit mo. Kailangan ka kasi namin dito sa bahay, kuya. Papalayasin niyo ko tapos biglang kailangan niyo ako ngayon? Di ko rin kayo maintindihan kung paano tumatakbo mga utak niyo, no? O bakit? Hindi ba maayos yung pinalit niyo sa akin? Hindi na kami kumuha ng kasambahay matapos mong umalis, kuya. Nahihirapan na kasi kaming magtiwala sa ibang tao eh. Pero kuya, hindi tungkol doon ang dahilan kung bakit ako tumawag sa'yo. Si Daddy kasi may sakit siya ngayon. Sobrang bumagsak ang katawan niya at payat-payat na niya. At napakahina na niya, kuya. Di ipagamot niyo. Marami kayong pera, di ba? Kahit nga siguro sa Amerika kaya niyo siyang ipagamot eh. Ilang doktor na ang tumingin kay Daddy. Pero hindi nila malaman kung ano sakit niya. Si Mami naman, hindi siya pinayagang umuwi ng company kung saan siya nagtatrabaho. Kaya kami lang ni Justin na nag-aalaga kay Daddy. Kuya Nelson, parang awa mo na, bumalik ka na rito. Handa kaming kalimutan ang lahat ng ginawa mo. Basta tulungan mo lang kaming mag-alaga kay Daddy. Sige na kuya, parang awa mo na. Pag-iisipan ko. Saka wala naman ako mapapala kung babalik ako dyan eh. Masaya na ako kung nasan ako ngayon. Kinausap ko si Daddy tungkol dito. At ang sabi niya ay payag siyang magtrabaho ka ulit sa amin. At kahit doblehin niya yung dati mong sinasahod dito, gagawin niya, kuya. Ikaw lang kasi ang kaya namin pagkatiwalaan ngayon. Kuya, sige na naman. Bumalik ka na rito. Kung kanino pa sinabi yan, di sana, di na humaba tong pag-uusap natin. Okay, sige. Babalik ako dyan sa lalong madaling panahon. Basta ibalik nyo sa akin yung pamasahe na magagastos ko ah. Sige kuya, sasabihin ko yan kay Daddy. Salamat talaga kuya. Hihintayin ka namin dito sa bahay. O sige na, tatawag na lang ulit ako kapag pabalik na ako dyan. Bye. Pinutol ko na ang tawag. At pagharap ko para bumalik sa loob ng bahay, ay nagulat din ako dahil nasa likod pala si Lola Juana. Nakakagulat ka naman, Lola. Muntik na akong atakihin sa puso sa inyo ah. Huwag kang wala kang sakit sa puso. Narinig ko mga sinabi mo sa kausap mo. Tama ba pagkakaintindi ko? Babalik ka sa dati mong amo. Opo nagmakaawa po sa akin yung anak ni Sir Winston eh. Talaga nga palang gumagana pa rin yung ulam mo, Lola. Bumagsak kasi ng sobrang katawan ni Sir Winston. Yun na yun po kasi ang inisip ko na dapat na mangyari sa kanya. Pero bakit babalik ka sa bahay ng taong nanakit sa iyo? Tumakas ka na nga sa kanila kaya wala nang dahilan para bumalik ka pa roon. Isa pa, baka hindi makatulog yan sa iyo para makalimutan mo ang ginawa nila sa iyo, Apo. Dodoblihin po kasi nila yung pasahod sa akin eh. Alam niyo naman, kailangan ko po maging praktikal, di ba? Sayang din po yun.
Saka makakatulong din po yun sa gamutan ni nanay. Eh kung gano'n na ititigil ko na ba ang pagkulam ko kay Winston? Wag mo na la, wag mo na. Wag mo na la. Ituloy-tuloy niyo lang po. Pero parang wala ng dahilan para kulamin ko siya. Ngayon babalik ka na sa bahay niya. Kilala ko po kasi ang pamilyang yun eh. Sigurado ako na kapag gumaling na si Sir Winston, palalayasin nila ako kasi hindi na nila ako kailangan. Basta la, hayaan niyo lang po na nasa ganong estado ang katawan ni Sir Winston para hindi niya na ako masaktan. Huwag niyo lang siyang papatayin la. Tapos tatawagan ko na lang kayo kapag ihihinto niyo na ang ginagawa niyo sa kanya. O siya, ikaw ang bahala kung yan ang desisyon mo. May tiwala naman ako sa iyo. Basta mag-iingat ka palagi at ipagdadasal ko na sana ay matagpuan mo na sa puso mo ang pagpapatawad. Pakiramdam ko ay umayon sa akin ang pagkakataon ng sandaling yon, Panyero. Bukod kasi sa napahirapan ko si Sir Winston, ay pinabalik pa nila ako sa bahay nila kasi wala silang ibang mapagpilian kundi ang muli akong magtrabaho sa kanila nang dahil sa nangyayari kay Sir Winston. Kinabukasan ay agad akong bumiyahe pabalik sa Maynila. Pagdating ko sa bahay ni na Sir Winston ay napansin ko na medyo madumi ang kabuuan ng bahay. Si Lexi ang sumalubong sa akin at namumugto ang mga mata niya. Salamat at dumating ka na, kuya. Ang akala ko talaga hindi ka nababalik pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa susunod kasi matuto kayo magpatawad sa pagkakamali ng isang tao. Sa ginawa kasi ng tatay mo parang nakalimutan niya na ang magagandang nagawa ko sa inyo eh. Saka may dahilan naman ako kung bakit ko yung ginawa eh. Tapos ikaw ang taray-taray mo pa palagi sa akin. Naiintindihan na namin ng lahat, kuya. Pasensya ka na talaga. Naiintindihan nyo kasi kailangan nyo ulit ako. Yun lang yun. O, nasan pala si Sir Winston? Gusto ko siya makita para mapag-usapan namin ang sasahurin ko rito sa inyo. Parang di kasi ako kontento na dodoblein nyo lang ang sahod ko dati. Kayo na lang ni Daddy ang mag-usap tungkol sa bagay na yan. Halika, nandun siya sa kwarto niya. Sumunod ka sa akin. Iniwan ko sa sala ang bag na dala ko at sumunod ako sa kwarto ni Sir Winston sa ikalawang palapag. Pagpasok ko sa kwarto ay nakita ko si Sir Winston na nakahiga sa kama. Kahit paano ay may awa akong naramdaman nang lumapit ako sa kanya. Sobrang payat niya at tuyot na tuyot ang kanyang balat. Humpak ang kanyang pisngi at manipis na ang kanyang buhok. Iniwanan kami ni Lexi nang hihinang ngumiti si Sir Winston sa akin. Nelson, salamat at nandito ka na ulit ha. Patawarin mo ko kung pinalayos kita noon. Parang kinakarma na tuloy ako sa ginawa ko sa'yo. Magpasalamat ka dahil naawa pa rin ako sa'yo, sir. Ano ba kasing nangyayari sa inyo at nagkaganyan ka? Hindi ko nga rin alam eh. Maraming doktor na ang tumingin sa akin at kung ano-anong gamot na ang ininom ko. Pero di pa rin ako gumagaling. Pakiramdam ko nga mamamatay na ako. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, sir. Hindi ka pwedeng mawala dahil kailangan ka pa ng mga anak mo eh. Saka nandito na ako. Ako mag-aalaga sa'yo hanggang sa gumaling ka. Pero hindi ako pumunta rito dahil lang sa awa. Ang sabi sa akin ni Lexi nang tumawag siya, dodoblehin niyo raw ang sahod ko. Totoo ba yun? Oo, totoo yun. Ako mismo nagsabi kay Lexi na sabihin niya sa iyo yun. Alam ko kasi na mas magiging mahirap ng trabaho mo ngayon dito sa bahay dahil pati ako kailangan mong alagaan. Kaya dapat lang na madagdagan ang sweldo mo. Mabuti naman at alam niyo na mahirap ang trabaho ko sa pagbabalik ko rito. Pero para sa akin hindi sapat na doblehin mo lang ang sahod ko eh. Dapat triplehin mo para sulit ang magiging pagod ko. Wala ako sa posisyon para tutulang ka. Kung anong mas gusto mo. Kung sa palagay mo ay dapat kong triplehin ang sahod mo pagbibigyan kita. Sa ngayon kasi, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan namin, Nelson. Oo, hindi naging maayos ang pag-alis mo rito. Pero matagal kang nagtrabaho sa amin. At sigurado ako na natuto ka na sa mga nangyari noon. Alam ko na hindi mo na uulitin ang mga bagay na naging dahilan para paalisin kita dati. Huwag ka mag-alala, sir.
dahil di ko na lalagyan ulit ng ihi ang inumin ninyo. Wala na po akong dahilan para gawin ko yun sa inyo ng mga anak nyo. Saka, nangangako po ako sir, na ayusin ko na po ang pagtatrabaho ko dito. Sige, maraming salamat talaga, Winston. Salamat dahil nagbalik ka. Naluwa si Sir Winston at sigurado ko na kung hindi siya nanghihina ay baka niyakap pa niya ako. Doon ko rin nakita kung gaano kabuti ang puso ni Sir Winston at kung gaano siya kabilis na magpatawad. Malamang kung sa ibang tao ko ginawa yon ay hindi na nawala ang galit nila sa akin at malaki rin ang posibilidad na ipakulong pa ako. Naging totoo naman ako sa ipinangako ko kay Sir Winston. Inayos ko na ang pagtatrabaho ko sa kanila at mas naging tutok ako sa pag-aalaga sa kanya. Sobrang hina kasi ng katawan niya kaya kailangan ko siyang alalayan sa tuwing kailangan niyang gumamit ng banyo at ako rin ang nagpapaligo at nagpapakain sa kanya. Halos araw-araw ay napansin ko na may iba't ibang albularyo ang nagpupunta sa bahay ni Sir Winston para subukang gamutin siya. Ngunit kahit isa sa kanila ay walang nakapagpagaling sa kanya. Isang umaga, habang kumakain kami ni Lexi at Justin ng almusal, ay napansin ko na hindi nila ginagalaw ang pagkaing inihain ko. Ibinaba ko muna ang kutsara at tinidor, saka ko sila tinignan. Anong drama niyo magkapatid at hindi kayo kumakain? Nagjejeta ba kayo o ayaw niyo nung niluto ko? Baka po kasi may ihi mo na naman ng tubig namin, kuya eh. Justin, tumahimik ka nga. Kaya pala napapansin ko na wala kayong ganang kumain eh. Akala ko naman dahil nag-aalala kayo sa tatay nyo. Kaya ang hinaan yung kumain itong mga nakaraang araw. Yun naman pala iniisip nyo na dinudumihan ko pa rin ang mga pagkain nyo. Hindi mo kami masisisi na mag-isip ng hindi maganda sa'yo, Kuya Nelson, lalo na't ilang beses kaming na-ospital ng dahil sa'yo. Naiintindihan ko kayo pero nag-usap na kami ng tatay nyo tungkol dyan. At nangako ako sa kanya na hindi ko na uulitin ang lahat ng maling ginawa ko sa inyo. Kaya sige na, kumain na kayo. Kesa ginugutom nyo sarili nyo. Oh, tignan nyo. At iinom pa ako ng tubig. Diyan sa water dispenser ko rin kinuha ang tubig na to ha. Ipinakita ko kina Lexi at Justin ang pag-inom ko sa basong nasa tubig. Nang naubos ko yun, ay saka lang sila kumain pero ramdam ko na meron pa rin silang duda at pag-aalinlangan. Pagkatapos kong kumain, ay inihanda ko na ang pagkain ni Sir Winston. Fresh na orange juice at hiniwang apple ang inilagay ko sa tray. Matapos yun, ay nagtungo na ako sa kwarto niya. Nakapikit si Sir Winston, kaya inakala kong natutulog pa siya. Hinawi ko ang kortina at binuksan ang malaking bintana upang pumasok ang sariwang hangin. Lumapit ako sa kama at tinapik ko sa braso si Sir Winston. Sir Winston, gising na po. Papakainin na po kita para makainom ka na rin ng mga gamot at vitamins mo. Sir Winston. Sir? Kinabahan ako dahil hindi nagigising si Sir Winston. Itinapat ko ang palad ko sa ilong niya at natakot ako dahil wala akong nararamdamang hangin. Ibig sabihin ay hindi na siya humihinga. Nataranta ko kaya inilagay ko ang mga kamay ko sa dibdib niya at paulit-ulit ko yung diniinan. Hanggang sa bumukas ang mga mata ni Sir Winston at isang malalim at mahabang paghinga ang pinakawalan niya. Diyos ko, salamat naman at nabuhay ka na, sir. Akala ko talaga sasama ka na kay Lord eh. Pinabayaan mo na lang sana ako. Hindi mo na sana inantala ang pagkuha ko sa sarili kong buhay. Ha? Nagpapakamatay ka, sir? Paano? Pinipigilan kong huminga pero hindi ko pala kaya. Yun lang kasi parang naisip ko para mamatay na ako. Dahil di ko na talaga kayang tumayo para kumuha ng kutsilyo o kaya lubid. Anak ka naman ng tokwa, sir. Hindi ko alam kung matatawa ako sa inyo o maaaway. Ano ba pumasok sa utak nyo? At gusto nyo nang mamatay? Pakiramdam ko kasi wala na akong silbi. Hindi ko na maasikaso ang mga anak ko at kahit ang negosyo ko.
Sa ibang tao ko na pinapahawak. Dahil sa nangyayari sa akin ngayon. Wala na akong kwenta, Nelson. Isa na akong inutil. Kaya mas mabuti pang mawala na lang ako. Sinasayang ko lang ang oras ko sa mundong ito. Dahil alam kong wala na akong pag-asang gumaling. Ano ka ba, sir? Paano na sila Lexie at Justin? Pati na ang asawa mo kapag namatay ka. Sa kamalay mo. Mahanap mo na yung albularyo na makapagpapagaling sa'yo. Ilang doktor na tumingin sa akin pero hindi nila nalaman kung anong sakit ang meron ako. Hindi ko na rin mabilang kung gaano nakarami ang mga albularyong nagpunta rito sa bahay para pagalingin ako. Pero lahat sila nabigo. Sa totoo lang, handa akong magbayad ng kahit ganong kalaking halaga ng pera sa kung sinong makapagpapagaling sa akin. Pero wala na nga yata ang tawang kayang ibalik ang dating ako. Natigilan ako sa sinabi niyo ni Sir Winston. Ang tumiim sa utak ko, ang sinabi niyang handa siyang magbayad ng kahit gaano kalaking halaga sa kung sinong makapagpapagaling sa kanya. Talagang mukhang pera pa ako ng panahon na yun, kaya mabilis na gumana ang utak ko. Sir, may kilala po akong mahusay na albularya na taga Siquijor. Malakas po ang tiwala ko na siya na ang hinahanap mo na makapagpapagaling sa sakit mo. Sinasabi mo lang ba yan para hindi ko na ituloy ang binabala kong gawin sa sarili ko? Hindi po, sir. Seryoso po ako sa sinasabi ko. Alam niyo po ba na sa sobrang galing ng albularya na yon, ay nagawa niya pong palakarin ng isang pilay. Napagaling niya, sir. At paano naman niya nagawang palakarin ng isang pilay? Binigyan niya po ng saklay. Pambira ka. Puro ka na makalokohan eh. Alam kong pinapatawa mo ko para hindi ko nagawin ang pagpapatiwakal ko. Pero huwag ka na mag-alala sa akin dahil medyo naimasmasan na ako. Tama ka. Kailangan kong lumaban para sa asawa ko at sa mga anak ko. Pero sir, nagsasabi po ako ng totoo sa inyo ha. Mahusay po talaga ang albularyo na yon na magpagaling ng kahit na anong uri ng sakit. Wala naman pong mawawala kung susubukan niyo siya. At paano ka naman nakasigurong kaya nga niya talaga ako mapagaling? Dahil lola ko po siya. Bata pa lang ako, sir, ay saksi na ako sa kung paano niya pinagaling ang mga taong nawalan na ng pag-asang gagaling sila sa sakit nila. Kung gusto niyo po papuntahin ko kagad siya rito Ano sir, payag ka ba? O sige po, payag na ako. Papuntay mo na siya rito at baka nga naman tama ka sa sinabi mo na siya nga ang makapagpapagaling sa akin. Pero dahil mahirap po ang kaso niyo, sir, baka naman po pwedeng lakihan niyo po ang ibabayad niyo sa kanya. Tulong niyo na rin po sa matanda kasi mag-isa na lang po yun sa buhay. Nangako sa akin si Sir Winston na sa oras na mapagaling siya ni Lola Juana ay babayaran niya ito ng malaking halaga. Nasigurado siyang makatutulong dito ng malaki. Nang sabihin ni Sir Winston kung magkano ang ibabayad niya ay napangangako dahil hindi ako makapaniwala, panyero. Pagkatapos kong pakainin si Sir Winston ay lumabas ako ng bahay at saka ko tinawagan si Lola Juana sa cellphone niya. Apo, kumusta ka na dyan? Okay ka lang ba? Baka naman sinasaktan ka pa rin ng amo mo. Hindi na pula. Saka paano ako masasaktan nun Parang lantang gulay na lang po siya ngayon. Pero meron po akong ipapagawa sa inyo. Kailangan pong pumunta kayo rito. Mamaya po, magpapadala po ako ng pamasahe nyo. Kunin nyo po agad para makaalis na kayo kagad dyan. Bakit naman ako pupunta dyan? Kasi naghahanap po kasi si Sir Winston ng magpapagaling na albularya sa kanya. At ang sabi ko po, sa kang albularya, na kaya mo siyang pagalingin. Bakit ako nirekomenda mo? Hindi naman ako albularyo. Alam ko, sinabi ko lang po yun para pumayag siyang pumunta kayo rito. Pero ikaw naman po kasi talaga makapagpapagaling sa kanya dahil ikaw ang kumulam sa kanya, di ba? Tama ka naman sa sinabi mo. Kaya ko nga yung gawin kahit nandito ako sa Siquijor Pero mas kapanipaniwala po na isa kang albularya kung pupunta ka rito. Sandali, alam kong may kapalit ang pagpapagaling ko sa amo mo. Sabihin mo nga sa akin kung ano. Babayaran niya po ay na malaking halaga ng pera.
Tapos mag-ahati po tayo ron. Kahit 40% lang po ang sa akin, okay na ako ron, La. Sige. Bumapayag na ako. Ipadala mo na kagad mamaya ang pamasahe ko para sa makalawa ay nandyan na ako. Basta sunduin mo ako sa pier. At hindi ko alam ang papunta dyan mula sa pier. Sige, La. The best ka talaga. Basta ang sasabihin mo kay Sir Winston ay isa kang albularya at huwag mong sasabihin na ikaw ang kumulam sa kanya. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Dahil alam ko na kapag ginawa ko yun, ay baka maghinala siya sa akin at mapahamak ka. Labis akong natuwa dahil pumayag kagad si Lola Juana sa plano. Ang akala ko kasi ay mahihirapan akong kumbinsin siya dahil kilala ko si Lola Juana na maprinsipyong tao. Nang ibinigay na ni Sir Winston ang pamasahe ni Lola Juana, ay agad ko yung ipinadala sa lola ko. Pagtanggap nun ni Lola ay nag-text siya sa akin na mag-e-empake na siya ng mga damit para makaalis na kagad siya. Kinabukasan ay sinundo ko si Lola Juana sa pier. Habang sakay kami ng bus ay sinabi ko sa kanya ang mga dapat niyang gawin at nakinig naman siya sa akin ng mabuti. Kaya tiwala ko na magagawa niya ng maayos ang aming plano. Pagdating sa bahay ni Sir Winston ay pinagpahinga ko muna si Lola Juana sa kwarto ko dahil alam kong napagod siya ng gusto sa napakahabang biyahe. Nang sumunod na araw, Panyero, pagkatapos mag-almusal ni Sir Winston ay iniharap at ipinakilala ko na sa kanya si Lola Juana. Tama po ba? Taga-Sikihor po kayo? Oo. At kagabi pa ako dumating dito pero nagpahinga muna ako dahil hindi ako pwedeng manggamot kapag pagod ako. Naiintindihan ko po. Ang importante po ay nandito na po kayo. Talagang grabe po kung ipagbalaki kayo sa akin ni Nelson. Kayo raw po ang pinakamagaling na albularya doon sa Sikihor. Hindi naman. Marami pa ring mas magaling sa akin sa lugar namin. Pero dahil lola ko ni Nelson ay talagang ibinibida niya ako sa iyo. Masyado lang po kayong humble, Lola. Sir, pero mahusay po talaga yan. Lola, ang mabuti pa po siguro simulan niyo na pong gamutin si Sir Winston. Sige. Pero ang gusto ko ay lumabas ka muna sa kwartong ito. Pero bakit po? Gusto ko po makita kung paano niyo gagamutin si Sir. Mas gusto ko na ako lang at si Sir Winston na nandito sa loob ng kwarto. Sige na, sa labas ka na muna maghintay at tatawagin na lang kita kapag tapos ko na siyang gamutin. Wala yun sa plano namin ni Lola Juana. Pero para hindi maghinala si Sir Winston, ay sinunod ko na lang ang sinabi ng lola ko. Lumabas ako ng kwarto at bumaba ako sa sala kung saan naroon sina Lexie at Justine. Tahimik akong naghintay na tawagin ako ni Lola Juana. Makalipas ang halos 1 oras, ay saka lang ako pinabalik ni Lola Juana sa kwarto ni Sir Winston. Pagpasok ko, ay isinarado ko ang pinto at sabay kaming lumapit ni Lola kay Sir Winston. Aba sir, mukhang napagaling ka na kagad ni Lola. Medyo nagkaroon na ng kulay ang balat mo. Hindi ka na maputla at parang bangkay. Dahil hininto ko na ang pagkulam ko sa kanya, kaya unti-unti nang babalik ang lakas niya at ang dati niyang katawan. Ho? Teka. Ano ba sinasabi niyo, La? Sir, nagkamali lang po si Lola sa sinabi niya. Ang ibig po niyang sabihin ay ginamot niya na po kayo. Ito talagang si Lola, tumatanda na po talaga kayo kaya minsan kung ano-ano na po ang sinasabi niyo Huwag ka na magsinungaling, Nelson. Sinabi na sa akin ng lola mo ang buong katotohanan. Alam ko na ang lahat. Mula sa pagsisinungaling mo sa kanya na sinasaktan kita kaya ka lumayas dito, hanggang sa pagpilit mo sa kanya na kulamin ako. Pati na ang plano mong pagpanggapin siyang albularya para gamutin ako ay alam ko na rin. At sinabi ko na rin ang totoo kung bakit pinalayas kita noon sa bahay ko. Totoo po ba yun, Lola? Totoo ang lahat ng sinabi niya. Bakit mo yung ginawa, La? Akala ko ba magkakampi tayo? Bakit mo ako tinraidor? Noong una ay magkakampi tayo. Hanggang sa tinawagan ako ng nanay mo nung araw na umalis ka sa bahay ko. At sinabi niya sa akin ang dahilan
kung bakit ka pinalayas dito ni Sir Winston. Apo, hindi ka namin pinalaki para maging dahilan ng kapahamakan ng ibang tao. Lalo na ng mga taong napakalaki ng tiwalang ibinigay sa iyo. Hindi ka nag-iisip, Lola. Sa ginawa mo to, pinahamak mo lang ako. Hindi ka pinahamak ng lola mo, Nelson. Hindi mo talaga naiintindihan na ginawa niya ito para tumigil ka na sa mga maling ginagawa mo. Isa pa mag-isip ka nga. Tama ba na nagsinungaling ka sa lola mo para makumbisi mo siyang kulamin ako? Alam mo sa sarili mo na wala akong ginawang masama sa'yo. Kung napagsabihan man kita, ay dahil meron akong nakikitang mali sa'yo na gusto kong itama mo. Sayang ka, Nelson. Sayang. Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mo. Itinuring pa man din kitang bahagi na ng pamilya ko. Pero ganito pa ang gagawin mo sa akin? Alam mo ba kung gaano kasakit ang naranasan ko? Sir, hindi ko kinukonsinte ang maling ginawa ng apo ko. Kung ano ang sa tingin mo ay nararapat na kaparusahan, ay gawin mo na lang. Mas makabubuti sa kanya yon para malaman niya na lahat ng masamang ginagawa niya ay merong kabayaran. Apo Nelson, alam kong galit ka sa akin pero tama ang Sir Winston mo. Ginawa ko ito para tumigil ka na sa maling ginagawa mo. Mahal kita, kaya ko to ginawa. Huwag kayo mag-alala. Kung iniisip nyo na ipakukulong ko si Nelson ay hindi ko gagawin yun. Naniniwala ako na may pag-asa pa na magbago siya. Ang kailangan lang niya ay merong isang taong maggagabay sa kanya. At ikaw po yun, Lola Juana. Nararamdaman ko po kasi napakalaking pagmamahal nyo kay Nelson. Napakatapang nyo po dahil hindi nyo siya pinagtakpan. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Sir Winston na po. Umuwi na tayo sa Sikihor. Pansamantalain doon ka muna. Ako bahala sa'yo. Gagabayan kita hanggang sa tuluyan ka nang magbago. Umuwi na tayo sa atin, Nelson. Nang sandaling yon, ay naramdaman ko at pumasok sa puso at isip ko ang mga sinabi ni Lola Juana at Sir Winston. Hindi ko na napigilang humagulgol ng iyak. Lumuhod ako sa tabi ng kama at hinawakan ko ang payat na kamay ni Sir Winston. Sir, patawarin niyo po ako, sir, sa lahat ng pagkakamali ko. Wala po akong may bibigay na matinong rason sa inyo kung bakit ko nagawa lahat ng yun, sir. Hindi masyado po ako mapagtanim ng galit. Sir, nagsisisi na po ako, sir. Sana po, ang balang araw, mapatawad niyo pa rin po ako. Sorry po talaga, sir. Sorry po talaga. Sorry, sir. Pinatawad na kita, Nelson. Pero pasensya ka na kung di na kita matatanggap dito sa bahay ko. Mas mabuti na sumama ka na sa lola mo para matulungan ka niya sa iyong pagbabago. Labis ang pagsisisi ko sa lahat ng nagawa ko kina Sir Winston, Lexi at Justine. Sa araw ding yon ay umuwi kami ni Lola Juana sa Sikihor. At sa kabila ng lahat ng sakit at takot na naidulot ko sa pamilya ni Sir Winston, ay nag-abot pa rin siya ng pera kay Lola Juana bilang tulong. Ginamit ni Lola ang pera upang mas mapalago ang taniman niya ng mga gulay. At ang huli kong balita kay Sir Winston ay bumalik na ang dati niyang lakas at katawan. Tinulungan po ako ni Lola Juana na magbago at nagkaroon ng direksyon ang buhay ko nang sumali ako sa isang Christian group sa aming lugar. Doon ko po mas nakilala si Jesucristo at tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Natutunan ko pong may kapatawaran pala para sa taong tunay na nagsisisi at handang magbago. Natutunan ko rin po na hindi dapat natin masamain ang pagtatama ng ibang tao sa ating mga pagkakamali dahil yun ay pagpapakita nila ng pagmamahal at malasakit sa atin. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, panyero. Sana
kahit napakasama ng mga nagawa ko noon, ay meron pa ring nakuwang aral ang inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po at tandaan po natin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag tinanggap nating mali tayo at pinili natin na mamuhay ng tama. Maraming salamat po sa inyong mga nakinig. Hanggang sa muli, mga panyero.